Kaya ba ang 3 days, 2 nights sa Fortune Island kahit walang fresh water? Kung trip mo mag-camping sa mala-deserted island, walang fresh water at walang kuryente pero sagana sa fresh food at sobrang ganda ng tanawin, edi ikaw na ang napili ng tadhana. Ang video na to, para sa mga gustong magbakasyon pero may konting survivor challenge on the side. Para makarating sa Fortune Island, mag-rent ka ng bangka sa Fortune Island Resort sa Nasugbu, Batangas. 4,000, balikan na. Mga 45 minutes ang biyahe, medyo maalon, parang free ride na rin sa Extreme Water Theme Park. Pero don't worry, kaya naman, bonus adventure na yon. Pagdating namin sa island, dire-diretso agad sa tent setup para may bahay kami sa gitna ng kawalan. Walang resort, walang cottage, walang room service. Self-service talaga ang lahat. Kung anong dala mo, yun ang buhay mo dito. Feeling may-ari kami ng isla, kami lang ang guests. Parang nirentahan namin buong island for 3 days. From budget trip to private island vibes real quick. Dito na nagsimula ang pag-akyat namin papunta sa sikat na ruins sa tuktok. Mga 5 to 8 minutes lang daw, pero feeling namin 30 minutes na. Sheesh! Hingal is real. Quick cardio lang, pero pagdating sa taas, boom! Sulit agad sa ganda ng view. Quick facts lang, noong 1995, dinevelop ang Fortune Island bilang social na resort. May villas, pool, clubhouse at may mini zoo pa. Parang pang rich kid vacation levels. Tapos nilagyan pa ng Greek-style pillars inspired sa Acropolis para kunwari, nasa Greece ka. Pero Batangas lang pala. Kaso ayun, noong 2006, na-abandon din. Bakit? Kasi hirap sa water supply at mahal ang maintenance. Kahit gaano ka kasosyal, kung walang tubig, GG talaga. Pero noong 2013, nag-comeback siya bilang camping at day trip spot. Around 500 entrance per person overnight. Tapos may mga caretaker na sobrang babait, yung tipong mapapaisip ka kung kamag-anak mo ba sila sa sobrang alaga. Mag-i-enjoy kayo sa sobrang ganda ng view at preskong hangin. Pero paalala lang, na magdahan-dahan lang sa gilid ha, baka imbes na sightseeing, maging skydiving kayo bigla. Marami ring bangka sa paligid na fresh ang huli, parang floating palengke. Pero mas aesthetic. Pwede kayong bumili, tapos sabihan nyo lang yung caretaker ninyo, sila na bahala magluto, instant chef sila agad. Hindi man kasama sa package, kahit tip na lang kanila kuya para happy lahat. So yung 500 entrance fee, sulit na sulit. May view ka na, may pagkain ka pa, parang naka all-inclusive ka na rin. Yung buhangin ay pinong-pino at maputi na ang sarap-sarap lakaran. Habang yung tubig naman ay malinaw na blue, hanggang turquoise, minsan kalmado, pero minsan maalon naman. Swerte namin, may pa-special appearance pa si Rainbow sa dagat. Parang may pa-bonus scene si nature. Bago pa dumilim, naligo na kami. Level up pa kasi mineral water pang ligo namin. 4 na galon ng mineral water ang binili namin sa mainland at dinala dito pang 3 days na tipid goals. Ginawa pa naming DIY shower area malapit sa abundant swimming pool. In fairness, ang sarap pala maligo sa mineral water. Feeling alta kahit naka-budget mode. Pero kailangan kontrolado ang buhos, baka day 1 pa lang ubos na. Buti na lang nakasabon at banlaw naman kami ng maayos. Mission accomplished, amoy fresh pa rin kahit island life. Pagdilim, nag-octopus hunting mode yung caretakers para sa amin ng mga special guest. Yes, special kami! Eto na yung ginataang octopus ni Kuya. Ibang level yung freshness. Nung pagkahuli, diretsong niluto agad. Wala nang pahinga-pahinga. Super lambot. May konting anghang. At literal na nagme-melt sa bibig. Disclaimer lang, walang food package dito ha. Natural talent lang nila magpakain ng bisita. Sobrang bait lang talaga. Nagdala rin kami ng kaunting wine. Tapos boom! Perfect combo pala siya sa ginataang octopus. Parang fine dining bigla sa gitna ng isla. Wala nga lang table. Malalim na ang gabi. Kaya dito na kami sa tent. Abangan ang part 2. Di pa tapos ang kalokohan namin sa island na to. May mas wild pa kaming adventure. Promise. See you on our next video.